Bing's Personal Voice. Mariin ako napapikit at napahilot sa sentido. Kausap ko sa kabilang linya si Rowena at kasalukuyan kami nagtatalo. Sumasakit na ang ulo ko. Babe naman, bakit hindi mo ako maintindihan? I need you there. Nakakaya naman sa mga kaibigan ko. Ako ang hindi mo maintindihan, Rowena. Hindi nga ako pwedeng sumama sa'yo sa Palawan dahil busy na kami sa site. Hindi ko yun pwedeng basta nalang iwan. May hinahong paliwanag ko pa rin. Bakit hindi mo nalang ipahawak muna sa ibang engineer nyo? 1 week ka lang namang mawawala eh. No, project ko yun at hindi ko yun basta nalang iiwan sa kung sino at maraming pwede mangyari sa loob ng 1 linggo. Saglit siyang hindi nagsalita sa kabilang linya pero dinig na dinig ko na naman ang mabigat na buntong hininga niya. Lagi ka nalang ganyan. Napasuklay ako ng daliri sa buhok. Heto na naman siya. Ako na naman ang palaging may kulang. Rowena, engineer ka din, hindi ba? Higit sa lahat, ikaw dapat ang nakakaunawa sa trabaho ko. At isa pa, maraming beses na kitang pinagbigyan. Bilang lang sa daliri na tumanggi ako kapag hindi talaga kaya ng schedule ko. Ngumisi ako. Ako nga ang madalas mong tanggihan noon at ikaw lagi ang nasusunod pero may narinig ka bang reklamo sa akin? Wala, di ba? May halong panunumbat na sabi ko. Ayoko sanang manumbat pero gusto kong malaman niya na nagsasawa na ako sa pagiging demanding niya. Mali yata ang desisyon ko na pumayag ako makapagbalikan sa kanya. Bumalik lang kami sa dati. Walang pinagbago. Mahal ko siya pero hindi na gaya ng dati. Parang unti-unti na nga iyong nawawala. I understand, babe. I'm sorry. Sige na, hindi na kita pipilitin. Nagpaalam na siya at ibinaba na ang cellphone. Alam ko nagtatampo siya pero wala na akong pakialam. Pagod na akong intindihin siya. Gusto niya, siya lagi ang nasusunod. Nakakasakal na. Bumuntong hininga ko at denial naman ang numero ni Mang Berto. Isang ring lang ay agad na siyang sumagot. Hello, boss? Mang Berto, dadaanan ko na lang po sa bahay niyo ang krudo. Naku, boss, nakakahiya naman. Ako na lang ho. Natawa naman ako dahil halatang nataranta siya sa kabilang linya. Ayos lang, Mang Berto. Madadaanan ko rin naman ang bahay niyo. Oh, sige ho. Kayo na bahala. Nasa bahay naman ho si Danica. Kumislot ang puso ko nang banggitin ni Mang Berto ang pangalan ng anak niya. May naramdaman din akong pananabik na makita ito. Sige ho, Mang Berto. Ako na hong bahala. Ibinaba ko ang cellphone at tinulinan na ang patakbo ng sasakyan. Tila nilipad ng hangin ang yamot ko. Ipinarada ko ang pick-up sa harap ng bahay ni Mang Berto at bumaba na. Lumapit ako sa pinto ng bahay at kumatok ng 3 beses pero wala pa rin nagbubukas. Ang sabi ni Mang Berto ay nandito daw si Danica. Baka may ginagawa. Muli akong kumatok ng 3 beses. Sa pagkakataong iyon ay narinig ko na ang boses ni Danica at kasunod noon ay ang pagbukas ng pinto. Umawang ang labi ko, kasabay ng pagkabog ng dibdib nang tumambad sa akin ang itsura ni Danica. Basa ang harapan ng puting damit niya. Bakat ang suot niyang bra na tumatakip sa malusog niyang dibdib. Basa din na maiksi niyang cotton shorts at dumadaloy pa ang patak ng tubig sa makinis at mapuputi niyang mga hita. Napalunok ako. Tila bigla akong nauhaw. Boss Alvin, ikaw pala. Tumikim ako at tumingin sa mukha niya. Hi, Danica. Nakangiti siya tila masaya na makita ako. Medyo pawisan ang kanyang mukha at nakabangan pataas ang buhok. May ilan pang hibla ang nakalawit pero hindi iyon nakabawas sa ganda niya. Bakit nandito ka? Ha? Kukunin ko lang yung galon ng krudo. Itinawag ko na iyon sa tatay mo. Ganun ba? Nandun sa may likod ng kusina namin. Kaya lang hindi ko kayang buhatin eh. It's okay. Ako na lang kukuha. Sige, pasok ka na. Niluwangan niya ang pinto at pinapasok ako. Nauna na siya sa akin. Hindi ko tuloy mapigil ang bisahan ang likuran niya. Dahil nga basa ang damit ay umakab iyon sa katawan niyang mahubog. Lalo tuloy na emphasize ang bilugan niyang pang-upo. Ganito ba siya laging magdamit kapag nandito sa bahay lang? Parang gusto ko mainis. Paano kapag lumalabas siya? Ganito rin ang suot niya? Eh di malamang pinagtitinginan siya ng mga lalaki sa labas. Lumalabas ka ba na ganyan lang ang suot mo? Hindi ko napigilang itanong. Ha? Kunot noong lumingon siya sa akin. Sabi ko, lumalabas ka ba ng ganyan ang suot mo? Masyadong maiksi ang short mo. Kitang-kita mga legs mo. Sa lubong ang mga kilay na sabi ko. Kung ako nga, iba na ang nagiging reaksyon ng katawan ko.
Sa kanya, paano pa kaya ang ibang mga lalaki? Kaya naiintindihan ko si Mang Berto kung bakit sobra siyang stricto at protective sa kanya. Dahil kung ako nga din, ganun din ang aking gagawin. Baka higit pa. Ngumuso siya. Dito lang ako sa loob ng bahay nagsusuot ng ganito. Kapag lumalabas ako, nagsusuot na ako ng mas mahabang short. Good. Hindi maganda na lumalabas ka ng sobrang iksi ng short. Alam ko po iyon. Lagi yung ipinapaalala sa akin ni tatay. Mabuti naman. Lagi ka susunod sa tatay mo kung hindi. Tumaas ang kilay niya at ngumiti ng tila ng hahamon. Kundi, ngumisi ako. Papaluin kita sa puwet. Sumimangot siya. Ano ko, bata? Tumawa ako. Aliw na aliw talaga ako sa kanya. Hindi siya nakakasawang kausap, lalo na hindi siya nakakasawang titigan. Tara na nga sa likod ng kusina. Yaya niya sa akin at nagpatiunan na. Simple lang ang bahay nila Mang Berto pero malinis at presko sa loob. Marami mga pictures na nakasabit sa dingding na puro mga pictures ni Danica mula sa pagkabata niya hanggang sa pagdadalaga. Maganda na talaga siya kahit noong bata pa. Wala kang pasok? Wala kami schedule ngayon? I see. Ikaw lang mag-isa dito? Hindi. Kasama kong inupahang labandera ni tatay. Tumutulong lang ako sa paglaba. Ngumisi ako at inabot ang ulo niya. Sipag naman ng bibi ko. Ngumuso siya at inalis ang kamay ko sa ulo niya. Natawa na lang ako dahil asar na naman siya. Iginiyanan niya ako sa likod ng kusina. Nakita ko doon ang may edad ng babae na naglalaba. Ngumiti siya sa akin. Naginit naman ang pakiramdam ko nang makita ang mga nakasabit na maninipis na panty sa ipitan na alam kong kay Danica. Shit. Mabilis kong iniiwas ang mata doon at nilapitan na ang galon. Bakit ikaw kukuha niyang galon? Sabi ni tatay siya daw magdadala niyan bukas sa site. Dinaanan ko na rin dahil gagamitin ito mamaya ng operator ng backhoe. Saan ka ba galing? Tumingin ako sa kanya at ngumisi. Komportable na talaga siya na tanungin ako ng mga personal na bagay. Wala siyang pag-iilag sa akin, gaya ng karamihan sa tuwing kaharap ako. Bakit mo tinatanong? Ngumuso siya. Wala lang. Tumawa ko. Ang cute niya kapag ngumunguso siya. Ang sarap pang gigilan. Galing ako sa main office. Dadiretso ko na ng site? Yeah? Binuhat ko na ang malaking galon na may lamang krudo. Sumunod sa akin sa Danica hanggang sa ilagay ko na sa likod ng pick-up ang galon. Inabutan pa niya ako ng basahan. Napangisi naman ako. Ang sweet talaga ng baby girl ko. Thank you. Kinuha ko ang malinis na basahan at pinunasan ng kamay na may dumi galing sa galon. You're welcome. Maghahatid ka ba ng merienda mamaya? Tanong ko sa kanya. Oo, ano bang gusto mong merienda? Tanong niya na mukhang excited pa. Bakit akong tinatanong mo? Dapat ang tatay mo ang tanungin mo. Kahit ano na may kinakain ni tatay. Well, ako din naman. Pero mas maganda na huwag ka na magdala ng merienda. Magpahinga ka na lang dahil siguradong pagod ka sa paglalaba. Ako nang bahala sa merienda namin ng tatay mo. Sabi ko. Saglit siyang hindi nakaimik. Mukhang nagdadalawang isip. Kumamot pa siya sa ulo. Sige na nga. Ngumisi ako at napailing-iling. Patagal ko na itong napapansin sa akin niya. Pinagmamasdan ko ang bawat kilos niya. Ayoko lang mag-assume dahil baka mali lang ako. Imposibleng magkagustong isang magandang teenager na gaya niya sa isang gaya ko na malaki ang agwat sa kanya. Malamang, mas gusto niya ang mga lalaking kasing edad niya. Baka talagang kuya lang ang tingin niya sa akin. Alis na ako. Mag-iingat ka dyan sa bahay niyo. Huwag kang basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino. Bilin ko pa. Opo, alam ko po iyon. Good girl. Pinasal ko ang baba niya. Nang haba na naman ang uso niya na ikinatawa ko lang. Sumakay na ako ng sakyan at nagpaalam na sa kanya. Danica's Personal Voice. Napatingin ako kay Sarah na parang inipit na pusa kung makatili. Pumapadyak-padyak pa siya habang lamutak niya ang una na yakap. Kilig na siya sa pinapanood naming Turkish drama. Well, nakakakilig naman talaga yung pinapanood namin. Ang gwapo ng bidang lalaki. Para siyang si Boss Alvin dahil parehas silang may kahabaan ng buhok. May balbas at bigote at hindi nagkakalayo ng katawan. Nasa nakakakilig na eksena na pinapanood namin ni Sarah.
Magkaharap ang bidang lalaki at bidang babae. Magkahinang ang kanilang mga mata at unti-unting nagkakalapit ang muka hanggang sa tuluyan na naglapat ang kanilang mga labi. Sabay naman kaming impit na tumili sa kilig ni Sarah. Nagahampasan pa kami sa braso. Ay, nakakakilig talaga. Sana ako din may ganyang leading man sa totoong buhay. Bulalas ni Sarah at nangalumbaba pa habang titig na titig sa screen ng TV. Ako man ay hindi rin maalis ang tingin sa TV. Kasalukuyan na ngayong naghahalikan ng dalawang bida. Ay, ano kayang pakiramdam ng mahalikan? Ano kayang lasa ng halik? Bigla namang sumagi sa isip ko ang gwapong mukha ni Boss Alvin. Sana, siya ang maging first kiss ko. Siguro masarap siyang humalik. Sigurado iyon. Kaya siya binabalik-balikan ni Rowena eh. Balang araw, matitikman ko rin ang matamis na halik ni Boss Alvin. Tumayo ako mula sa sofa nang makitang nakauwi na si tatay. May dala siyang lechong manok na paborito ko. 2 supot pa iyon. Lumapit ako kay tatay at nagmana sa kanya. Anak, marami-rami ba ang sinaing mo? Tanong ni tatay. Opo tay, gaya po ng sabi niyo. May bisita po ba kayo tay? Tumawag siya sa akin kanina at pinagsasaing ako ng 4 na takal na bigas. Kasama ko si Boss Alvin. Dito siya kakain at magiinuman kami. Namilog ang mata ko sa sinabi ni tatay. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Kasama niyo po si Boss Alvin? Naniniguradong tanong ko. Oo, anak. Sakto naman pumasok si Boss Alvin sa loob ng bahay. Nagtatanggal pa siya ng sapatos niya. Totoo nga, nandito siya. Hi, Danica. Nakangiting batin niya sa akin. Ngumiti naman ako at napakagatlabi. Sige na anak, maghain ka na. Utos sa akin ni tatay. Opo tay. Feel at home, Boss Alvin. Baling ko pa kay Boss Alvin. Sure. Tumalikod na ako at pumasok na sa kusina para maghain. Excited pa ako sa bawat kilos ko. Ito na ang pagkakataon kong pagsilbihan siya. Oh! Dayon ko nang mahawakan ko ang takip ng kalderong mainit pa. Nawala sa loob kong gumamit ng pot holder sa sobrang excited ko. Oh, dahan-dahan lang anak. Untag sa akin ni tatay na lumapit at siya na ang nagbukas ng kaldero. Salamat po tay. Nagsandak na ako ng kanin sa bandehado. Si tatay naman ay sinali na ang inihaw na manok sa malaking bandehado. Amoy pa lang ng inihaw na manok, nakakagutom na. Tay, ano po palang meron at dito kakain sa Boss Alvin? Wala na pong pagkain sa kanila? Birong tanong ko pa na ikinatawa ni tatay. Ikaw talaga anak, maraming pambili ng pagkain sa boss, mayaman yun eh. Tumingin si tatay sa entrada ng kusina at hininaan ng boses. Kaya lang may problema sila ni Ma'am Rowena at inaya ako uminom. Sabi ko dito na lang sa bahay dahil wala kang kasama. Gabi na. Umawang ang labi ko sa sinabi ni tatay. Lalo ako naintriga. Ano pong problema nila ni Ma'am Rowena, tay? Nagkibit balikat si tatay habang naglalagay na ng placemat sa mesa. Ewan ko, lagi naman silang nagtatalo nun. Ngayon, mukhang matindi ang pagtatalo nila dahil nag-aya siyang uminom. Napakagatlabi ako. Hindi ko man sadya, ay nakaramdam ako ng tuwa. Hiwalay na po sila ulit ay? Pasimpleng tanong ko. Yun ang hindi ko alam. Hindi na ako nagtanong pa dahil baka makahalata na si tatay. Inilapag ko na sa mesa ang bandehado ng kanin. Tawagin mo na si Boss Alvin anak, kakain na kamo tayo. Opo tay. Lumabas ako ng kusina at tumungo sa sala para tawagin si Boss Alvin. Naabutan ko siyang hawak ng isang picture frame na may picture ko. Kuha iyon noong nag-aaral pa ako ng high school sa Manila. Ano kayang iniisip niyo sa picture ko? Nagagandahan kaya siya sa akin o nakukitan? Tumikim ako. Boss Alvin, kain na tayo. Untag ko sa kanya. Lumingon siya sa akin at ngumisi. Ipinakita niya sa akin ang picture na hawak. You look cute here. Ngumuso ako. Alam ko. Tumawa siya at nilapag na sa stand ang picture frame. Lumapit na siya sa akin. Iginiya ko naman siyang papasok sa kusina. Magana kaming kumakain. Lalo na ako. Siyempre kasama ko si Boss Alvin. Ito na yata ang pinakamasarap na hapunan ko. Ang lakas din palang kumain ni Boss Alvin. Parehas sila ni tatay.
Nang matapos na kaming kumain ay dumiretso na si Tatay at Boss Alvin sa labas ng bahay para doon mag-inuman. Dinala na nila doon ang natirang lechong manok para pulutan. Ako naman ang nagligpit at naghugas ng mga plato. Pasilip-silip ako kina Tatay at Boss Alvin sa labas ng bintana. Seryoso silang nag-uusap habang umiinom. Naririnig ko pang nagpapayo si Tatay. Matama namang nakikinig si Boss Alvin. Napatingin pa siya sa akin sa bintana at ngumiti. Nginitian ko din siya. Chinat ko si Sarah. Pinapapunta ko siya dito sa bahay pero hindi daw siya pwede. Walang magbabantay sa bunso nilang kapatid. Wala pa ang tatay at nanay nila na lumubuas kanina. Kaya nakapag-chat na lang ako sa kanya. Sinabi ko sa kanyang nandito si Boss Alvin sa bahay at nagiinuman sila ni tatay. Nagtagal pa ng ilang oras ang inuman ni tatay at ni Boss Alvin. Pero mas marami nang nainom si tatay na mukhang lasing na dahil hindi na diretso magsalita at tatawa-tawa na. Si Boss Alvin ay halatang may tama na rin ng alak at natatawa na rin. Ako na may inaantok na pero hindi ko naman sila pwedeng tulugan. Kung saan kayo masaya, boss, susuportahan ko kayo. Wala kayong magiging problema sa akin, boss. Sa inyo lang loyalty ko. Pumipikit na ang matang sabi ni tatay na may hawak pang bote ng beer na itinataas pa niya. Tumawa naman si Boss Alvin. Alam ko ho iyon, Mang Berto. Kaya nga sa inyo ako lumapit ngayon. Bukod kay Lolo at sa mga kaibigan ko, sa inyo ako lubos na nagtitiwala. Tinapik-tapik ni Boss Alvin sa balikat si tatay. Napangiti naman ako habang pinanonood sila mula dito sa bintana. Talagang close sila ni tatay. Malaki ang paggalang ni tatay kay Boss Alvin, ganoon din si Boss Alvin sa kanya. Mukhang mamaya pa sila matatapos kaya nahiga muna ako sa sofa. Hanggang sa tuluyan ako napapikit at nakatulog. Nagising ako nang may kumalabog. Napabalikwas ako ng bangon sa sofa. Sorry bossing. Nawalan lang ako ng balanse. Tumatawang sabi ni tatay habang alalay siya ni Boss Alvin. Lasing na nga siya dahil hindi na makalakad ng diretso. Tumawa din si Boss Alvin. Ako may problema sa atin dalawa, Mang Berto, pero mas kayo pang nalasing. Sorry naman, boss. Napasarap lang ang inom ko. Tumayo na ako at lumapit kay tatay para alalayan siya. Bagya pa ako napangiwi ng maamoy ang lakas ng alak sa hininga niya. Tay, lasing na kayo. Hindi lasing si tatay, anak. Nakainom lang. Sabay tawa ni tatay. Napailing na lang ako tumingin kay Boss Alvin. Nagsalubong ang mga mata namin. Mapupungay ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Mukhang lasing na rin siya pero mas lasing nga lang si tatay. Dalhin na lang natin siya sa kwarto niya, Boss Alvin. Sabi ko, sige, ako nang aalalay sa tatay mo. Pakibuksan na lang ang pinto ng kwarto niya. Sumunod naman ako. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ni tatay at binuksan ang ilaw. Inayos ko din ang kama ni tatay na maayos naman. Pinasok na ni Boss Alvin sa tatay sa kwarto at inihiga na sa kama. Binuksan ko naman ang electric fan at itinutok kay tatay. Kaya mo na? Tanong ni Boss Alvin. Oo, kaya ko na to. Salamat. Sige, sa labas lang ako. Liligpitin ko lang ang pinag-inuman namin ng tatay mo. Huwag na, Boss Alvin. Ako na lang ang magliligpit. Pero nginitaan lang niya ako at lumabas na. Napakamot na lang ako sa ulot, nilapitan na si tatay. Mukhang tulog na agad siya dahil malalim na ang paghinga niya. Tinanggal ko na lang ang medyas niya at anihaga sa laundry basket niya. Binuksan ko ang maliit na ilaw na nakasabit sa dingding, saka ko naman pinatay ang ilaw sa kisame. Nang masiguro kung okay na si tatay ay lumabas na ako ng kwarto. Naabutan ko si Boss Alvin na ipinapasok na ang mga ginamit nilang baso at plato ni tatay. Ako na lang dyan, Boss Alvin. Nilapitan ko siya at akmang kukunin ang mga hawak niya pero iniiwas lang niya iyon sa akin. Ako na. Nilampasan na niya ako at dinala na sa kusina ang mga hugasin. Akmang lalabas naman ako para ligpitin ng iba. Nakalat doon pero bigla siya nagsalita. Huwag ka na lumabas. Ako na magliligpit ng kalat sa labas. Okay. Sa kusina na lang ako pumasok at hinugasan ang mga pinaggamitan nilang mga baso at plato. Narinig ko pa ang mga kalansing ng bote sa labas na nililigpit ni Boss Alvin. Pagkatapos ko maghugas ay nagpunas na ako ng kamay. Pwede bang makahingi ng tubig? Nilingon ko si Boss Alvin. Nakapamulsa siya at nakasandal ang balikat sa hamba ng entrada ng kusina. Mukha na siyang inaantok. Malamig ba?
Tumango naman siya. Kumuha ko ng baso at binuksan ng ref. Inilabas ko ang isang pitsil at nagsali ng malamig na tubig sa baso, saka ko iyon iniabot sa kanya. Thank you. Anya sa malalim na boses at ininom ang tubig. Uuwi ka na ba? Tanong ko. Ngumiti siya. Bakit? Gusto mo na bang umuwi ako? Ngumuso ako tiningnan ng oras sa wall clock. Gabi na. 12:00 na nga oh. Bagay siyang tumawa. Pero ayoko pang umuwi. Malungkot sa bahay ko dahil mag-isa lang ako. Mag-isa lang pala siya sa bahay niya. Kung sa bagay, bachelor siya. Normal lang sa ibang lalaki na gaya niya na solo silang namumuhay. Nasaan ang mga magulang mo? Matagal na silang patay. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Ulila na pala siya. Ang lolo mo, hindi ba kayo magkasama sa isang bahay? Umiling siya. Nandun siya sa mansyon niya. Ako naman, nakatira sa bahay ng mga magulang ko. Kayong dalawa na lang pala ng lolo mo. Dapat magkasama kayo sa isang bahay. Madalas ko naman siya puntahan sa mansyon. Kapag linggo ay nandun ako para samahan siya. Tumangutango na lang ako. Malungkot din na mag-isa. Ramdam ko yun kapag mag-isa lang dito sa bahay. Kaya madalas pinapupunta ko dito si Sarah para may kasama ako. Tumango din siya. Namayan ang katahimikan sa pagitan namin dalawa. Tila nag-iba ang ihip ng hangin. Magkahinang ang aming mga mata. Para akong hinihigop ng mata niya. Dinig na dinig ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Para bang may gusto siyang sabihin pero nagdadalawang isip. Humakbang siya papalapit sa akin. Halos 2 dangkal na lang ang pagitan namin. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Kakaiba na rin ang tingin niya sa akin ngayon. Ewan ko kung dahil lang ba yun sa alak o may iba. Tumaas ang kamay niya at pinalas ng daliri ang ilang hibla ng buhok ko at inilagay sa likod ng tenga ko. Napakagatlabi naman ako sa gesture niyang iyon. Matagal ko nang napapansin ang kakaiba mong mga tingin sa akin, Danica. Ayoko na sanang pansinin iyon pero hanggang sa pagtulog ko nakikita ko pa rin ang mukha mo. Ang malalagkit mong tingin at ang matatamis mong ngiti sa akin. Napalunok ako. Sumipa ang kaba sa dibdib ko. I wanna ask you something, baby. Anya sa halos pabulong na boses. Ang boses niyang magaspang at tila bagong gising. May nararamdaman akong kakaiba sa kanya ngayong gabi. Ano yun, Boss Alvin? Answer me honestly, baby. Do you like me? Nahigit ko ang hininga sa tanong niya. Halos hindi na magkanda tuto sa mabilis na pagtibok ang puso ko. Hindi ko alam ang isasagot ko. Siguradong may magbabago sa amin dalawa kapag sinabi ko ang totoo. Pero gusto ko rin malaman niya ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Nahihirapan na akong itago yun sa kanya. Bahala na nga. Importante malaman niya. Lumunok ako tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Yes, I like you, Boss Alvin. Matagal na. Simula noong una kitang makita noong birthday ni tatay. Crush na kita. Hanggang ngayon gustong-gusto pa rin kita. Lakas loob na sabi ko. Saglit siyang hindi umimik at nakatingin lang sa akin. Pero may pagbabago sa kislap ng mga mata niya na hindi ko mapangalanan. But I'm too old for you, baby. I'm 32 and you're just 18. I don't care. Basta gusto kita. Gustong gusto kita. Wala akong pakialam kahit malaki ang agwat ng edad natin at boss ka ni tatay. Gaano mo ako kagusto? Gustong gusto. Wala akong ibang lalaking gusto kundi ikaw lang. Hindi ko pinapansin na ibang mga lalaki may gusto sa akin dahil ikaw lang ang gusto ko. Masaya ako kapag nakikita kita at naiinis ako kapag nakikita ko magkasama kayo ni Rowena. Kumagat labi ako at bahagyang yumuko. Ngayon ay alam na niya ang nararamdaman ko. Ihintayin ko na lang ang sentensya niya. Pero hinawakan niya ang baba ko at bahagyang itinaas. Nagsiselos ka kay Rowena? Tumingin ako sa kanya at tumango. Lumunok naman siya at titig na titig sa mukha ko. John, baby, hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa akin. I'm so sorry pero hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko ngayon. Namilog ang mata ko na isang iglap ay lumapat ang labi niya sa labi ko. Nakakabingi ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang magkalapat ang labi namin ni Boss Alvin. Hindi ako makagalaw at natataranta pati ang isip ko. Hinahalikan ako ni Boss Alvin. OMG, natupad na ang wish ko na siya ang maging first kiss ko. Kalma, Danica. Kalma. Ito na ang pagkakataon mo, huwag mong sayangin.
Huminga ako ng malalim at lakas loob na kumapit ako sa balikat niya. Ipinikit ko ang mata at bahagya ko rin iginalaw ang labi. Ginagaya ko ang bawat galaw ng labi niya hanggang sa unti-unti na akong nakakasunod. Umikot ang isang braso niya sa bewang ko at kinabig ako padikit sa katawan niya. Ang isang kamay niya ay hinawakan ng bato ko. Naging malikot din ang galaw ng labi niya. At dumidiin na rin ang bawat niyang halik. Ganito pala ang halik. Walang lasa maliban sa alak na ininom niya. Malambot ang labi niya, mainit at nakakaadik. Parang ayoko nang matapos ito. Nang maramdaman kong bahagya siyang tumigil ay ako na kumabig sa batok niya at idiniin ang labi ko sa kanya pero agad niyang inilayo ang mukha sa akin. Mapupungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Wait, Danica. Mali ito, baby. Anas niya. Tila siya natauhan. Kumagat labi ako. Bakit mali? Dahil may girlfriend ka na? Pero lagi naman kayo nag-aaway eh. Sambit ko. Nagsalubong ang kilay niya at umigting ang panga. Paano mo nalaman yan? Tanong niya sa matigas na boses. Napalunok naman ako dahil mukhang galit siya pero hindi ako dapat matakot sa kanya. Kay tatay. Umigit siya ng mariin at bahagyang lumayo sa akin pero hinawakan ko siya sa damit. Kapag ako naging girlfriend mo hindi kita aawayin, promise. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Tumingin siya sa akin at umawang ang labi. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. You don't know what you're talking, Danica. Bata ka pa. Nainis ako sa sinabi niya. Bata ang tingin mo sa akin pero hinalikan mo ko. Napasuklay siya sa buhok. Nagawa ko yun dahil gusto mo rin ako. Hindi mo ko hahalikan kung hindi mo ko gusto, Alvin. Pero bata ka pa, Danica. Mariing sabi niya. I'm 18 years old, Alvin. Nasa legal na edad na ako. Pero bata ka pa rin, Danica. Hindi mo ba yun naiintindihan? Hindi na ako bata at patutunayin ko yun sa'yo. Walang ano-ano'y hinubad ko ang damit na suot sa desperasyon ko. Tumambad sa kanya ang mapuputi at malulusog kong dibdib na natatakpan pa ng puting bra. Kahit nahihiyay, nilabanan ko iyon. Desperado na ako mapansin niya ako bilang dalaga at hindi na bata. Napalunok naman siya habang titig na titig sa dibdib ko. Lalo lang tuloy lumakas ang loob ko. Ito ba ang bata, Alvin? Humakbang akong palapit sa kanya. Itinaas ko ang kamay at hinaplos ang pisngi niya na magaspang dahil sa kanyang balbas. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat, Alvin, at patutunayan ko sa iyong hindi na ako bata. Tumingkayad ako sabay kabig sa batog niya at halik sa kanyang labi. Nung unay hindi siya gumagalaw at hinayaan lang ako. Hanggang mahigpit nang yumakap ang mga braso niya sa bewang ko at tumugon na ng mapusok na halik. Halos madurog ang labi ko sa diin ng halik niya pero wala akong pakialam. Gusto kong maging akin siya. Romeo, baby, binabaliw mo ko. Anas niya at bumaba ang kanyang halik sa leeg ko. Umawak naman ako ng mahigpit sa braso niya. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin sa akin ang namumungay niyang mga mata na may kakaibang kislap. Ang sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa akin? Tumango ako. Ang sabi mo, ibibigay mo ang lahat ng gusto ko? Muli akong tumango at kumagat labi. Then, I want you, baby. I want you tonight. Anas niya. Tumango lang ako, sabay kabig sa batok niya at hinalikan siyang muli.